Sa bawat bulaklak na nabibili mo, may kaakibat itong kwento ng sakripisyo at pag-asa. Ang dangwa ay ang tahanan ng mga makukulay na hiyas ng kalikasan. Ang lugar kung saan ibinabagsak ang libo-libong bulaklak na ipinamimigay ng mga tao sa kanilang mahal sa buhay. Dahil dito ang dangwa ay kilalang dinadayo sa tuwing may okasyon o mas kilala. Dahil sa mura at mga sariwang mga bulaklak. Ang paksang ito ay mahalaga sa ating kasalukuyang panahon dahil sa tuloy-tuloy na pagdami ng mga mamimili. Ngunit paano nga ba ang sitwasyon ng mga tindera at tindero sa tuwing pangkaraniwang araw lang? Sa dami ng nagtitinda ng bulaklak dito, lahat ba sila ay kumikita ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan? Paano ang daloy ng buhay ng mga tindera at tindero sa tuwing panahon na hindi mabenta ang mga bulaklak? Dagdag pa ang pagtaas presyo ng gasolina. Ano ang ginagawa nila sa mga bulaklak na hindi na ibebenta? Ayun ang tutunghayan natin sa dokumentaryo ito. Ating dadayuhin ang dangwa upang masagot ang ating mga katanungan. Si Kuya Con, 43 anyos, ay isang tindero ng bulaklak sa Dangwa. Siya ay may 3 tindahan na minanapan niya mismo mula sa kanyang mga magulang. Matagal na raw itong naitatag bago pa man siya isilang, ngunit sa kabila nito, hindi naging madali ang kanilang hanap buhay. Sanay na siya sa matinding init habang nagbebenta at mas lalo pang nahihirapan tuwing umuulan dahil madaling bahain ang kanilang lugar sa Di Masalang Street. Kung si panahong malakas ang benta tuwing mahalagang okasyon, marahil may mga pagkakataon din na nahihirapan ang mga nagtitinda ng bulaklak dito na makapag-uwi ng sapat na kita sa mga pangkaraniwang araw. Para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang kakulangan sa kita ay may malaking epekto rin sa pagkakaroon ng maginhawang buhay. Bukod pa rito, sa mga oras ng kahinaan, ang mga bulaklak na itinitinda ay hindi lubusang naibebenta. At sa halip ay nabubulok na lamang ito. Kapag ito ay nangyari, hindi lamang ang produkto ang nasasayang, pati na rin ang puhunan at pagod ng nagtitinda. Kung oobserbahan natin ang lugar na ito, tila'y napakaraming nagtitinda ng bulaklak. Gayunpaman, sa dami ng tindahan at ang pag-usbong ng DIY flowers, kasabay sa pagsikat ng online selling sa bansa, ito ay nagiging sanhi rin sa pagkakaroon ng kompetisyon sa benta. Ito ang pangunahing suliranin ni Kuya Con. Hindi man siya namomroblema sa kita, siya naman ay nakakaranas sa kadalasang nangyayari sa isang pagpapatakbo ng negosyo, ang kompetisyon. Bilang tindero po rito sa Dangwa, ano po yung pangunahing suliranin o problema ang inyong nararanasan? Ang competition kasi namin dito sa Dangwa ay pamura ng mga paninda ng bulaklak. Pero syempre, para sa amin, mura man yung bulaklak nila. Syempre, yung quality ng bulaklak kasi abulin nila yan. Mura nga pero hindi naman sulit yung bulaklak na mabibili nila. Hindi tulad ng bulaklak na mabibili nila sa amin, may konti man diferensya na pagkataas sa kanila. Thank you. Pagkataas sa kanila. Pero konti lang naman siguro yung presyong angat. Mga 50 pesos or 20, 30 lang. Quality na may bulaklak na makukuha nila. Sa isang kalsada, halos magkakatabi ang mga tindahan. Iisa ang produkto, mga bulaklak. Ngunit magkakaiba ang paraan ng pagkuha ng atensyon ng mamimili. May ilan na nagbababa ng presyo, may mga nagdadagdag ng disenyo, at mayroon ding umaasa sa suki o regular na customer. Ngunit sa likod ng mga hamong ito,
nananatiling buhay ang kalakalan sa Dangwa, hindi lang dahil sa pangangailangan, kundi dahil na rin sa kanilang tiyaga at diskarte upang makasabay at manatili. Ngunit sa likod ng mga sitwasyon at karanasan na ito, mas malinaw na maunawaan ang mga kanilang sitwasyon kung susuriin ang datos na sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na realidad. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Ayon sa Philippine Statistics Authority, patuloy ang pagtaas ng inflation rate sa Pilipinas, kung saan mahigit kumulang 6.0% ang pagtaas ng inflation rate noong taong 2020. Ito ay may malaking bahagi sa pagtaas ng presyo ng transportasyon at pagkain sa ating bansa. Ipinapakita ng mga datos na ito na hindi lamang simpleng negosyo ang pagbebenta sa Dangwa. Ito ay isang kabuhayang lubos na naapektuhan ng mga kompetisyon ng tindero sa isa't isa. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng mga mamimili at ni Kuya Con dito? So, paano po ba kayo nagbabargain? At depende sa pakikipag-usap sa customer. Kailangan din kasi pagka binibenta mo ng mura yung bulaklak mo, magaling ka rin makapag-sales stock sa customer para maengganyo mo sila na bumili sa'yo kaysa sa iyo. Parte rin po ba ng strategy niyo yung pagbababa po ng presyo o inahayaan niyo lang po? Depende rin sa kalakaran ng presyuhan ng mga bulaklak. Pwede namin siya ibaba kung lalo na pagkapa-wasted na yung bulaklak kung palanta na para balik puhunan na lang. Pero kung medyo okay pa siya, syempre kung magkano yung talagang presyo na kalakaran dito sa Dangwa, di mag-i-stay ka sa ganung price. Pero kung talagang gusto mong mabenta, mabalik ang puhunan mo, bababa mo talaga sa kahit konti. Thank you! Pinapakita ni Kuya Con patatagan ng mga tindero dito sa Dangwa. Basta sa amin pagsasama sa kanya pagbebenta, nakita namin sa kabila ng iib, patuloy pa rin ang kanya pag-imbestante. Hindi man direktang apektado ng inflation ng kanyang negosyo, ngunit nagkakaroon naman siya ng kompetisyon sa iba pang mga tindero. Ngunit hindi rin ito alam ng mga ordinaryong mamibili dahil ang tanging kagustuhan lamang nila ay mapasaya ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi gaanong naaapektuhan ng inflation ang kanilang negosyo dahil delivery fee lamang ang binabayaran niya at fixed na ito sa kanilang delivery men. Bukod pa sa pagbebenta sa Dangwa, kumikita rin siya sa pamamagitan ng pagbebenta ng bulaklak online sa kanyang personal na Facebook account. Ito ay nakatutulong upang mas maraming mamimili ang maabot ng kanyang negosyo. Base sa aming pagsama kay Kuya Con, napag-alaman namin na kahit hindi ka direktang naaapektuhan sa isyong kinahaharap ng karamihan, tayo pa rin ay may sarili-sariling hamon at kani-kaniyang diskarte upang matugunan ang mga pangangailangan. Naobserbahan din namin na kahit buhay ang kanyang pananalita, kita pa rin sa kanyang mukha na kailangan niyang dumiskarte at magdoble kaya para sa kanyang pamilya at negosyo rito sa Dangwa. Kasabay ng paglanta ng mga bulaklak, ang pagod at pangamba ng mga nagtitinda. At iyan ay dahil sa kompetisyon at kawalan ng mamimili tuwing regular na araw. Kaya lagi nating tandaan na sa bawat bulaklak na naibebenta, sumisibol ang pag-asa ng mga nagtitinda. Ang maliit na tulong mula sa atin, malaking bagay sa kanilang kinabuhayan.